Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Minsan daw sa ating buhay ay dumarating ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig na iingatan natin sa ating puso. Dahil ang ganitong uri ng pagmamahal ay minsan lang dumarating sa ating buhay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang kasaysayang tampo sa linggong ito. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa San Pascual, Batangas at siya'y nagpapatago sa pangalang Ivy. Dear Mr. Romantiko, nagsimula pong maging komplikado ang buhay ko mula nang maarasto sa China ang aking pong nanay dahil sa patagong pagdadala doon o pagpupuslit ng droga. Ayaw ko namang mahinto sa pag-aaral at mula nooy nabuhay na ako sa malaking pagkukunwari. Sige na naman, Ivy. Mahal ka nang hatid kita sa inyo. Ricky, hindi mo nga ako pwedeng ihatid. Magnobyo na tayo eh. Bakit hindi kita pwedeng ihatid? Isang malapit na kamag-anak namin ang tinitirhan ko dito sa Maynila. Pag nagsumbong yun sa lola ko na may lalaki naghahatid sa akin, naku, pahihintuin ako nun sa pag-aaral. Pambihira naman, oh. Uy, wag ka na magtampo. Hayaan mo, pag-graduate na tayo, lahat ng gusto natin magagawa natin. Sinabi mo yan, ha? Oo, kahit saan mo ako isama, sasama ko sa'yo. Promise! Ay, mabuti na lang hindi nagpipilit si Ricky na maihatid ako. Ay, paano ko naman siya papayagang maihatid ako rito? Ang pangit-pangit ng lugar na to. Saka, itong maliit na kwartong inuupahan ko, ang pangit-pangit din. Ay, hindi bale. Sandali na lang ako magtitiis dito. Pag nakagraduate ako, aalis na ako dito. May hinto na rin ang madalas na pagrampa ko sa Quezon Avenue. Pero, anong gagawin ko kapag natuklasan ni Ricky ang dahilan kung bakit lagi ako nagpupunta ng gabi sa Quezon Avenue? Sabi ng mga office mate ko, marami raw magagandang pick-up girl dito sa Quezon Avenue. Madali raw naman mahalata kung sino yung mga nag-aabang ng pipick up sa kanila. Halata raw sa kilos. Ba, yun. Magandang isang yun, ha. Ihintuan ko. Ibababa akong bintana. Hi! Hi! Anong pangalan mo? Glenda. Pwede ka ba? I mean, naghahanap ako ng... alam mo na yun. Mukha kang mabait. Gusto kita. Pero, baka naman barat ka. Kung sa presyo, wala tayong magiging problema. Halika, sakay na. Ay, teka lang. Masyado ka yatang atat. Ano bang pangalan mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao.
Ako si Conrad. Iyon po ang itinatago kong lihim, Mr. Romantico. Si Ivy ako bilang estudyante at girlfriend ni Ricky. Pero ako'y nagiging si Glenda kapag nasa Quezon Avenue na. Halika na, Ricky. Naghain na ako. Kumain ka na. Nanay Isabel, si Daddy po. Hindi ba siya sasabay sa ating mag-almusal? Ay, nako. Huwag mo nang hintayin ng daddy mo. Mag-uumaga nang umuwi. Tsaka mamaya pagising nun. Sa bagay, Sabado naman ngayon. Walang pasok si Daddy. Ang iniisip ko, baka ako may girlfriend na ang daddy mo? Mas lalo pong okay yun. Ay, hindi ka ba magagalit halimbawang mag-asawang muli ang daddy mo? Yung ibang anak, ayaw na nag-aasawa uli ang tatay nila. Nanay Isabel, 4 na taon nang wala si Mami at 47 na rin si Daddy. Talagang pwede pang mag-asawa ulit. Parang narinig ko akong pinag-uusapan nyo. Ay, ayan na pala ang daddy mo gising na pala. Ay, Conrad, halika na. Ikukuha na rin kita ng plato. Magkakapilang ho ako, Manang Isabel. Magja-jogging pa kami ni Ricky. Mamaya na ako kakain. Kung ganon, mamaya na lang din po ako kain, Nanay Isabel. Mag-juice lang po ako. Ay, nako. Nagluto pa naman ako. Siya, sige. Kung magja-jogging kayo mag-ama, lumarga na kayo. Sige na, larga na. Anak, magpahinga muna tayo. Pagod na ako Oo nga, Dad. Pahinga muna tayo. Wala rin po ako sa kondisyon Halika, dito. Maupo muna tayo. Dito. Daddy, sabi nga pala ni Nanay Isabel, madaling araw na po kayo nakauwi kagabi. Friday night out po ba naman ka-opisina nyo? Oo. Friday night out namin. Nagkaya ang lumabas. Siya nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ay, ayos naman po, Daddy. Wala ka pang girlfriend? Kung sakali po bang meron, hindi kayo magagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Kaedad mo ako nang maging girlfriend kong mami mo. Hindi naman nasira ang pag-aaral namin. Naging inspirasyon pa nga namin ang isa't isa. Sayang nga lang at maaga siyang namatay. Ay. Dad, sa totoo lang po, may girlfriend ako. Kaya lang, medyo mailap pa rin siya sa akin Girlfriend mo pero mailap pa rin sa'yo? Ano yun? Oo nga po, ang dami pong bawal. Bawal ko siyang ihatid. Kasi raw baka may makapagsumbong sa masungit na lola niya. Bakit? Lola ba niyang nagpapaaral sa girlfriend mo? Opo, sabi niya. Baka nga masungit. Baka yun ang kondisyong hinihingi ng matanda. Yung huwag mo nang makikipagnobyo. Pero dahil sinagot ka pa rin kahit bawal, iisa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka talaga ng girlfriend mo. Mr. Romantico, marahil po'y nagustuhan ni Conrad ang serbisyo ko, kaya lagi niyang inaabangan ang pagrampa ko sa Quezon Avenue. Sabi po niya sa akin, hindi po raw siya pumipick up ng ibang babae kung di rin lang daw po ako ang kanyang makikita. Gaya ng dapat asahan, lagi pong sa motel humahantong ang ganoong tagpo. Glenda, pwede ba akong magtanong sa'yo ng ilang personal na bagay? Sige, ano yun? Matagal ka na ba sa trabaho nito? Sandali pa lang. Saka, hindi ko naman gusto ang trabahong ito Napilitan lang ako. Nag-aaral kasi ako Estudyante ka pala. Ano
ka ba naman? Hindi ko naman syempre gagawin ito kung hindi ko lang gustong makatapos, no? Anong course mo? Accountancy. Wow! Ganyan din ang course na kinukuha ng anak kong si Ricky. E di mahusay ka pala sa numbers. Ano nga ulit yung sinabi mo? May anak kang kumukuha rin na katulad ng course ko? Mm-hmm. Ano ang pangalan ng anak mo? Ricky. Ricky ang pangalan ng anak ko. Biruan nga namin mag-ama, lalampasan daw niya ang mga na-achieve ko. Hindi kasi sa pagmamayabang, top 7 ako sa board exam. May karapatan ka palang magmayabang. Nakachamba lang. Anyway, saan university ka nag-aaral? Naku, huwag mo nang itanong. Makakasira lang ako sa pangalan ng school namin. Alam mo, Glenda, gusto kita. Anong ibig mong sabihin? Kahit nasa ganitong uri ka ng hanap buhay, ikaw ang tipo ng babaeng hindi mahirap mahalin. Alam mo na, asiwa na talaga ako sa tingin mo sa akin. Kanina pa yan, tapatin mo nga ako, Ivy. Bakit kanina ka ba nakatitig sa akin? Wala naman. Nagagwapuhan lang ako sa'yo, no? Sus, totoo kasi, ano nga yun? Oo nga. Ay, ngayon ko lang napansin. Ang mga mata ni Ricky, pati ang ilong niya, nakuha niya kay Conrad. Ay, Diyos ko po. Nagbibiro ba sa akin ng tadhana? Boyfriend ko ang anak, at regular namang customer ko ang ama niya. Ay, Diyos ko. Ivy, may sinasabi ka ba? Wala. Wala. Pero bakit parang iiyak ka? Ano ba talaga problema mo? Mr. Romantiko, wala na pong hihigit pa sa pinakamabigat na problemang dumating sa buhay ko na ang dalawang lalaking napaugnay sa aking buhay ay mag-ama pala. Mr. Romantiko, noon ko lamang po napatunayan sa aking sarili na mahal ko talaga si Ricky, pagkat iniyakan ko po ng iniyakan nang matuklasan ko ang nobyo ko pala'y anak ng lalaking ilang ulit nang nagpasasa sa aking katawan. Ivy, boyfriend mo ako, di ba? Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin kung ano problema mo? Wala naman talaga akong problema eh. Hindi pwedeng wala kang problema. Umiyak ka, di ba? Tinan mo namumugtay ang mata mo. Bakit ka ba laging umiyak? Wala. Wala to, no? Huwag mo akong pansinin. Bakit ba ako naging boyfriend mo kung hindi mo papansinin na gusto kong tulungan ikaw sa problema mo? Kaya nga boyfriend mo ako, di ba? Para maging magkatuwang tayo sa mga problema na pwedeng ma-encounter mo. Nagsimula yun, lagi mo akong tinitignan eh. Ewan ko ba naman sa'yo kung anong nakita mo sa mukha ko? Di ba nga, sabi ko na kung bakit tinititigan kita. Nagagwapuhan ako sa'yo. Seryoso? Ivy, alam kong hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Hindi ka iiyak kung walang gumugulo dyan sa isipan mo. Ay, ang kulit mo. Wala nga. Magtiwala ka kasi sa akin. Huwag mo kong paglihiman. Nalulungkot lang ako. Kasi magsisem break na naman. Kailangan kong umuwi ng probinsya. At medyo matagal tayong hindi magkikita. Yun lang ba talaga ang problema mo? Promise, yun lang talaga. Kasi naman eh. Isama mo na kasi ako sa probinsya nyo para maipakilala mo ako sa family mo. Gusto kong humarap sa kanila para patunayang seryoso talaga ako sa'yo. Rick, hindi pa pwede ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Conrad, ito na yung yelong ipinakuha mo.
Conrad, napapansin ko nito mga huling araw Para bang may malalim kang iniisip. Yung anak mo, ganyan din. Laging malungkot ngayon. Ako namimiss yata yung girlfriend. Kasi magsa-summer break na. Uwi yata sa probinsya yung girlfriend niya. Pero ikaw, abay wala ka namang girlfriend na iniisip pa. Bakit naman nalulungkot ka? Nanay Isabel, sa pakiramdam niyo ba okay lang kay Ricky kung mag-aasawa ako ulit? Balak ko! Ay, may girlfriend nga yata. Hindi ko pa ho girlfriend. Balak ko palang ligawan. Palagay niyo ba okay lang kaya yun sa anak ko? Napag-usapan na namin yan ni Ricky at okay lang sa kanya. Alam mo, bukas ang isip ng anak mo sa ganyan. Bakit ba? Ano bang pangalan ng magiging bago kong amo rito, kung sakali? Glenda ho. At wag ho sana kayong mabibigla, Nanay Isabel. Dahil sing-edad lang ho siya ng anak ko. Nais ko na po sanang iwasan si Conrad. Ngunit nag-alala po ako na baka mawala ng isang mabait na customer. May mga pagkakataon po kasi na magkaminsan nakakatagpo kami ng balasubas na parokyano na matapos po kaming gamitin ay hindi kami binabayaran. Pero si Conrad po ay maginoo, mabait at ako'y kanyang iginagalang. Ito yung presyong napagkasunduan natin. Tapos, kunin mo pa ulit ito. 3,000 na tong binigay mo. Tama na to. Bakit mo pa ako binibigyan ng 2,000? Di ba sabi mo uuwi ka sa inyong probinsya? Para may extra money ka. Para may pambili ka ng pasalubong sa pamilya mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Naku, salamat. Glenda, minsan kong uulitin sa'yo ang nasabi ko na rin sa'yo noon. Pwede ka nang huminto sa ganitong trabaho at magsama na lamang tayo. Kung talagang gusto mong makatapos, papayagan pa rin kita makapag-aral. Conrad, salamat sa alok mo, pero... Pero malaking tanda ko sa'yo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Pero... nag-aalangan ako sa iyo Executive ka, samantalang ako... Kalilimutan natin ang parting ito ng buhay mo. Wag. Ayoko. Tama na yung ganito sa ating dalawa. Hindi na dapat lumampas sa ganito. Maghanap ka na ng babaeng babagay sa iyo. Hindi yung katulad ko. Kaya ang madali kitang natutuwang mahalin. Kasi katulad mong hinahanap ko. Naisasama mo na ako sa motel. Maraming beses mo na akong naikama. Ano pang gusto mo? Hindi na sapat ang naikakama lang kita, Glenda. Gusto ko nang maging totoong lahat ng ito. Na hindi lang nangyayari dahil customer mo ako. Wag, Conrad. Please. Pag nagpumilit ka, pare-pareho lang magiging komplikado ang buhay nating lahat. Nararamdaman ko may pagtingin din sa akin si Glenda. Pero may kung anong pumipigil sa kanya para tanggapin ang anak ko. Dad? Oh. May problema po ba kayo? Ikaw pala, Ricky. Beer? May problema po kayo, Dad? Bakit malungkot po kasi kayo Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ikaw rin, nung isang linggo ko pa malungkot.
May kutob akong parehong pag-ibig ang problema natin, anak. Ibig niyo pong sabihin, Dad, in love kayo? Ricky, ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganito. Pero napakabata niya kumpara sa edad ko. Kaedad mo lang siya. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako matanggap. Mr. Romantico, nagsimula na rin po ako magdalawang isip tungkol sa aking damdamin. Dahil kung nagkataon pong wala akong boyfriend ng panahong yun, marahil magagawa kong tanggapin si Conrad sa kabila ng agwat ng aming edad. Ivy, may napapansin ako sa iyo mula nang dumating ka galing sa Manila. Ano po yun, Lola? Parati kang nakatanaw sa malayo. May problema ka bang naiwan doon? O iniisip mo ang kalagayan ng nanay mo sa China? Ano na nga po pala ang kalagayan ni Inay sa China? Wala akong balita. Yung taga riyan sa kabilang nayo na nagtatrabaho sa OWA, matagal ko na rin hindi nakikita. Ang ikinatatakot ko ay baka biglain na lang tayo ng balitang bibitay ng iyong inay. Diyos ko, huwag naman po sana. Naku, yan ang nangyari doon. Sa 2 Pilipinong nahulihan din ang ipinagbabawal na gamot sa China. Hindi ba? Bakit kasi pumasok si Inay sa ganong transaksyon eh? Hindi naman tayo naghahangad ng malaki. Ay, naku. Hindi rin naman talaga natin gusto ng ganong pera. Ang gusto lang naman natin yung makapag-aral ako, di ba, La? Ay, natukso siguro sa madaling pera ang iyong inay. Ayun ang nangyari. Nahuli siya at nakulong. At ako naman. Ay, pero alam mo, Apo, maswerte ka pa rin. Kasi nakakita ka ng trabaho sa Manila at nakapagpapatuloy ka ng pag-aaral. Kumusta na nga pala ang trabaho mo doon? Maayos naman po. Call center po yun. Panggabi ako lagi. Kaya eto po, nangangayayat ako. Mahirap po kasing pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Ay, hindi bali. 1 taon na lang naman ang gagraduate ka na, hindi ba? Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Good morning po, Nanay Isabel. Ay, Ricky, gising ka na pala. O anong gusto mong timplahin ko sa iyo? Kape ba, gatas, o gusto mong igawa kita ng oatmeal? Coffee na lang po, Nanay Isabel. Medyo masakit pa yung ulo ko na parami po yata na inom ko. Si Daddy kasi. Pero natutuwa ako sa nakita ko sa inyong dalawa ng Daddy mo, ha? Abay, magkasundo kayo. At nagtuwang pa kayo sa pag-inom. Dinig ko tungkol sa pag-ibig ang pinagkukwentuhan nyo. Tama kayo dyan, Nanay Isabel. Si Daddy nangumpisal sa akin. Bukod daw kay Mami. Ngayon lang siya ulit na in love. Ha? Parang nabanggit na rin niya sa akin ng babaeng yan, Teka, yan ba yung Glenda? Opo, Glenda raw po ang pangalan. Kaya lang daw po, parang naaalangan daw yata si Glenda. Nasagot na si Daddy kasi ang laki po ng age gap nila Alam niyo ba kung ilang taon yung babaeng yun? Edad ko lang. Si Daddy. Astig talaga. Dahil nagpanggap po ako bilang Glenda sa tuwing rumarampa sa Quezon Avenue, kaya walang kamalay-malay po ang boyfriend kong si Ricky na ang babaeng tinutukoy ng kanyang daddy ay walang iba kung hindi po ako. Minsan daw sa ating buhay ay dumarating ang isang natatanging pag-ibig.
Isang pag-ibig na iingatan natin sa ating puso habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y nagmamahal. Mr. Romantico, sadyang napakahirap pong magsinungaling. Kapag ako po ay nasa aming probinsya sa Batangas, nag-iimbento po ako ng kung ano-anong kwento para mapaniwala ko lang ang lola ko na mayroon po akong matinong trabaho sa Maynila. At kapag ako'y nasa Maynila naman, kailangan kong maging maingat para hindi mabuko ni Ricky ang tunay kong pagkatao. Ay, eto na naman ako sa Quezon Ave. Balik na naman ako sa dating gawin. Sana makapick up ako ng galanteng customer. Magbubukas na kasi uli ang klase. Kailangan ko ng datong. Hi, Glenda. Conrad? Oh, sawa ka na ba sa akin? Inaabangan talaga kita. Sakay na. Ang galing mo ah. Alam mo bang kadarating ko lang? Gabi-gabi, tuwing ganitong oras dumaraan talaga ako dito. Babaka sakaling narito ka na uli sa Maynila. Kagabi lang ako dumating. Para maiba naman sa dati nating routine, kumain muna tayo bago tayo tumuloy sa paborito nating hotel. Saan mo gustong kumain? Kahit saan. Kung gusto mo, dun sa turo-turo. Oh, sige. May alam akong fast food. Doon na lang tayo para madali. Malapit lang yun. Ayun oh, sa fast food na yun. Wow, malapit nga lang pala. Ang problema lang dito, medyo mahirap ang parking space. Pero mauna ka nang bumaba. Ihahanap ko lang ng parking itong kotse. Sandali, tatabi ko para makababa ka na. Okay, baba na. Ayan. Mauna na rin ba ako pumasok sa loob ng restaurant? Oo, para makakuha ka na rin ng table natin. Sandali lang ako. Ay, gracious naman dito. Ang dami palang customer sa restaurant na to. Pero may bakante pa namang upuan. Ayun sa bandang dulo. Kilala ko yung tawang yun ah. Oo nga. Si Ricky. Kasama ang mga kaibigan niya. Diyos ko, huwag sana ako makita. Kailangan makaalis ako rito. Pero, paano si Conrad? Hahanapin ako noon. Ay, Diyos ko, nanginginig ako sa nervyos. Anong gagawin ko? Sa nasaksiyan ko po ng mga sandaling yun, Mr. Romantico, ako po'y nanginig at na-nervyos dahil po pakiramdam ko'y maiihi ako sa panty ko. Hindi na ako nag-isip pa. Bumuo ako ng desisyong inaakala kong tama. Isang desisyong magsasalba sa akin mula sa pagkakabulgar ng aking lihim. Nalibot ko ng buong restaurant hanggang second floor pero wala rito si Glenda. Ano ba yung nangyari sa babae niyo? Saan siya pumunta? Sabi ko, hintayin niya ako dito sa loob. Dad? Hey, Daddy. Ricky. Nandito ka rin pala. Ikaw rin, bakit narito ka? Kasama ko pa yung mga friends ko, yung mga tropa ko, Dad. Halika, Dad, dali. Doon ka lang sa table namin. Pakikilala kita. Okay. Guys! Yeah. Daddy ko, ililibre daw tayo ulit. Oh, yes! Okay yun. Okay, umorder kayo. Sagot ko lahat. Ay, mabuti na lang ganun ang nangyari. Kung nagkataon pala na hindi nagpark ng kotse si Conrad, tapos sabay kaming pumasok sa restaurant na yun. Naku, patay ako. Ay, hindi na dapat yun maulit. Dapat maging maingat ako sa susunod. Ay, hindi na ako papayag na dadaan kami ni Conrad kahit saang restaurant. Hindi ako papayag. Ay,
Ayan, kumain na kayo mag-ama. Nako, maaga ako nakaluto ng almusal. Kayo po, Nanay Isabel. Mamaya na ako. Mauna na kayong dalawa. Ayan, Ricky, paborito mo ang malutong na bacon, hindi ba? Sarap. Tama ka dyan, Nanay Isabel. Pero alam niyo po, mas masarap yung kinain namin kagabi. Si Daddy ng libre. Sinubong mo ako sa tropa mo. Oy, dito muna ako ha. Tawagin niyo ako. Pagtapos na kayong kumain para mailigpit ko. Yaman na yun, Dad. Tuwang-tuwa naman yung mga tropa ko sa'yo. Nagpupunta po pala kayo sa restaurant na yun. Dad, di ba out of way yun sa lugar na pinapasukan niyo pag galing kayong office? Kasi Kwan, may isa akong office mate na malapit lang sa lugar na yun. Sira ang kotse niya at nakisakay sa akin. Kaya nakakaya naman kung ibababa ko pa, kaya inihatid ko na lang sa bahay nila. Sana, Dad, matiyempuhan ka namin ulit. Last na yun. Budget ko para sa gas. Nadisgrasya tuloy. Hindi dapat makahalata si Ricky. Hindi lahat ng bagay pwedeng kwento ng ama sa kanyang anak. Daddy, next week simula na po ng second sem namin. At sa March, graduate na ako. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin naipapakilala sa akin ang girlfriend mo. Kailan mo ba siya dadalhin dito? Basta, Dad, pangako ko po sa inyo. Maipapakilala ko siya sa inyo bago dumating ang graduation namin. Mr. Romantico, inip na po ako sa pagdating ng graduation namin. Sabi ko sa aking sarili, sa oras na ako'y makatapos, isusumpa ko ang lahat na may kaugnayan sa Quezon Avenue sa buhay ko. Sabi ko rin sa aking sarili, hindi na ako makikipagkita pa kay Conrad. Ngunit habang nag-aaral pa ako'y kailangan ko pa rin siya para sa aking mga panggastos. Dito na lang tayo sa motel o order ng pagkain. Meron naman dito Nadala na ako. Bakit bigla kang nawala nung huling magkasama tayo? Sorry nga pala dun sa nangyari, Conrad, ha? Kasi bigla akong nagkaroon ng monthly period Nagulat na nga lang ako, bigla akong naramdaman, meron na pala ako. Buti hindi ka tinagos. Yun na nga Nataranta ako kasi paglingon ko sa suot ko, may tagos na. Nakakahiya, diba? Kaya yun, ginawa ko, bigla na lang ako pumara ng taxi. Buti rin, may pan-taxi ka pa nun. Meron pa naman. Di halos 1 linggo ka palang walang kita. Kasi nga nagka-mens ka. Okay lang. Kaya mo, dodoblehin ko ang presyo mo ngayong gabi. Totoo? Oo, sinabi ko naman sa'yo. Hindi lang yung sex ang habol ko sa'yo. Balinis na rin yung intensyon kung matulungan ka. Yung maitawid ka sa mga pangailangan mo. Salamat sa pagmamalasakit mo, ha? Ikaw lang talaga promise. Ang lalaking nakilala ko na ganyan kabait. Sa dami ng mga lalaking naging customer ko, sa'yo lang ako nakadama ng pagmamalasakit. Glenda, higit pa rin ang kaya kong ibigay sa'yo dahil mahal kita. Conrad. Mahal kita. Mas magiging kumpleto ang ganitong pagkakataon kung tatanggapin mo ko bilang nobyo at hindi bilang isang customer lang. Ganito lang muna tayo, Conrad. Magkasya na lang muna tayo sa ganito. Saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa mga feelings natin. Glenda, nababaliw ako sa bango mo. Unang araw ng klase ngayon Bakit ka pa nakikita si Ivy? Nakabalik na kaya yun ng Manila? Ang hirap kasi sa babaeng yun. May cellphone naman pero ang tamad gamitin. Sabi niya mahina signal sa probinsya nila.
Kahit sa text hindi nagre-reply. Hi, Ricky! Uy, ikaw pala. Wala ba akong kiss dyan? Naku, kiss lang pala eh. O, kiss. Ayan na, advance birthday gift ko na yan sa'yo. Kala ko nakalimutan mo na birthday ko eh. Alam mo, 2 years na kitang boyfriend. Paano ko naman makakalimutan ng birthday mo? Kamusta sem break? Ayos lang. Medyo malungkot. Hindi nakita eh. Ivy, siya nga pala nung nakaraang birthday ko, walang handa sa bahay pero ngayong birthday ko na to, maghahanda si Daddy. Kasi 21 na ako. Parang hindi ka nga dibo. Pwede ka ba makilala ng Daddy? Sige. San ba yung handaan? Sa bahay. Siguro naman magagawa mo na ng paraan yan para maka-attend ka. Parang gift mo na lang sa akin, pa-birthday mo, ika nga. Pwede ba yun? Diyos ko, hindi ko na-expect yung ganito. Huy, nakausap kita. Pupunta ka talaga, ha? Oo, pupunta ako. Promise yan, pangako, ha? Sigurado, aasahan ka nilang lahat. Mapapaya talaga ako sa buong family ko pag hindi ka dumating. Hindi ko po na-anticipate, Mr. Romantico, na posible nga po palang dumating ang ganoong sandali kung saan ang pakiramdam ko'y naiipit po ako sa 2 nag-uumpugang bato. Nais ko pong pasayahin ang kaarawan ng nobyo ko sa pagpunta sa bahay nila. Ngunit, sa sandaling ginawa ko naman po yun, ay para na rin akong nag-suicide. Mr. Romantico, napakahirap pong mabuhay sa gitna ng kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan ay dapat mong suportahan ng isa pang kasinungalingan. Hanggang sa hindi na natin kayang takpan ang mga butas na nilikha ng mga kasinungalingan. Tinatahi-tahi natin. Naramdaman ko na lamang po na sukol na ako at wala nang ibang paraan kung hindi takasan ang nagbabantang kahihiyan. O sige lang po, kain lang po kayo ho. Yung dessert nasa banda rito. Waiter, paki-askas yung nasa banda ron, ha? Oh, JR, kumain ka na ba? Mamaya na lang po. Okay lang po. Ang kaibigan mo, nakita mo ba? Bakit walang isang yun siyang may birthday? Nandun po siya sa may gate dito. Hinihintay ang pagdating ni Ivy. Sa wakas, makikilala ko na rin ang girlfriend at best friend mo. Matagal na nila pinagmamalaking may girlfriend na siya. Pero hindi naman niya naisasama dito sa bahay. Nako, Tito. Bibilib po kayo pag nakita niyo ang girlfriend ni Ricky. Materialis Fuertes. Sexy talaga. At makinis. Kaya pala nagyayabang sa akin eh. Sige. Kumain ka na dyan, ha? Pupuntahan ko lang si Ricky. Hiningi naman ni Ivy sa akin yung sketch pagpunta sa bahay namin sa subdivision. Kaya lang, hindi pa dumarating. Ano ka ba naman, Ivy? Huwag mo naman kapahiyan ng ganito sa daddy ko. Andiyan pa ibang kamag-anak ko. Please naman, dumating ka na. Ricky? Dad. Hinihintay mo ba ang girlfriend mo? Oo nga po, Daddy. Hanggang ngayon, wala pa po siya. Ibang bisita po natin. Nakauwi na't lahat. Si Ivy, wala pa rin. Anak, huwag mong spoil ang party mo dahil lang hindi dumating ang girlfriend mo. Pero, Dad, nangako po siyang darating siya. Saka, nangako po ko sa inyo, papakilala ko siya, di ba? Sa inyo na Isabel at sa ibang kamag-anak natin. Baka nagkaroon lang siya ng ibang appointment. Tad, mas importante ba yun kaysa sa akin na boyfriend niya? Ricky, relax lang anak, relax. Kung akong inaalala mo, kung iniisip mong mapapahiya ka sa akin kapag hindi dumating ang girlfriend mo, forget it. Naintindihan ko. Kasi Daddy, birthday ko po ngayon, tapos ipapahiya ako ng girlfriend ko ng ganito. Daddy ba,
Dad, masakit naman yun. Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag mahalaga ka sa isang tao, kahit anong busy pa niya, gagawa siya ng paraan para mabigyan ka ng panahon. Pero kung hindi ka niya kayang bigyan ng panahon, paano niyang maipapadama sa iyong pagmamahal? Dad, ibig sabihin, hindi ako talaga mahal ni Ivy? Mas malakas magbigay ng mensahe ang gawa kaysa sa mga salita. Ivy, ano ka ba naman? Wala ka nang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Mula nang umuwi ka dito sa probinsya, puro hikbi mo na lang ang naririnig ko dito sa loob ng bahay. Apo, nang dumating ka rito, sabi mo natanggal ka sa trabaho. Pero sa nakikita kong klase ng pag-iyak mo, parang hindi ka lang natanggal sa trabaho. Parang mas may mabigat na dahilan ang pinanggagalingan ng pag-iyak mo. No. Kasi po, masakit sa akin na may hinto na ako sa pag-aaral. At hindi na matutupad ang pangarap kong makagraduate. Bakit ka ba biglang tinanggal sa trabaho mo? Kasi po, nalugi raw po ang boss namin. Sa hirap ng buhay. Ay siya nga pala. Baka sakaling magsilbing konsolasyon mo itong babalita ko. Sabi noong taga-kabilang nayon na nagtatrabaho sa OWA, baka raw mapawalang sala ang nanay mo. Mukhang lumalabas daw na hindi naman para sa nanay mo yung maletang sinasabing kanya. Mabuti naman po. Siguro po, saka na lang akong magpapatuloy pag nakauwi na si Inay galing China. Yun kung magkakatrabaho po siya rito. Ay nako, wala na akong ibang hinihiling sa buhay ko. Ang gusto ko lang ay makalaya ang nanay mo at makauwi mula sa China. Mr. Romantico, dahil po ako'y isang babaeng may masamang reputasyon na itinatago. Kung kaya, nagpasya po ako na wag na lamang makipagkita sa pamilya ng nobyo ko. Nagdesisyon akong lumayo kaysa mabilad po ako sa walang kapantay na kahihiyan. Ricky, mabuti nagising ka na. Ipinagigising ka talaga ng daddy mo bago siya umalis. Medyo masakit pa yung ulo ko, Nanay Isabel. Naku, paano hindi sasakit yung ulo mo? Halos 2 araw kayo nag-iinuman ng mga kaibigan mo. Tapos na yung birthday mo ng Sabado. Pinabalik mo pa sila kahapon. Hanggang gabi kayo lumaklak ng alak. Nanay Isabel, naging napakalungkot kasi ng birthday ko . Bakit? Dahil hindi dumating yung Ivy. Yun ba ang dahilan kung bakit sinasabi mong naging malungkot ang birthday mo? Napahiya po kay Daddy. Saka sa inyo. Ay, nako. Kalimutan mo na yung babaeng yon. Sabi ni JR, abay, saksakan daw ng gandang Ivy na yon. Aanin mo ang ganda kung wala namang pagpapahalaga sa damdamin mo. Naisip ko nga rin po yan, Isabel. At huwag mo masyadong damdamin ang nangyaring niyon. Mabuti ka tagpakita agad ng tunay na kulay ang babaeng yun hanggat maaga . Siya. Maligo ka na ha. Ihanda ko naman ang almusal mo. Alalahanin mo, graduating ka. Hindi ko po nakakalimutan yon. Nag-aalala kasi ang daddy mo. Abay, baka raw maging desperado ka dahil sa nangyari. Masakit po sa akin yung nangyari, pero hindi po nawawala ang lino ng isip ko, Nanay Isabel. Lalo ko pang pagbubutihin ng pag-aaral ko. Ipapakita ko kay Daddy na kaya kong magdala ng kabiguan.
ayan. Nagluto ako ng tinolang manok. Humigop ka ng sabaw. Ay, kumain ka. Malaki nang inuhulog ng katawan mo mula nang umuwi ka rito. Lola? May naririnig ba kayong chismis tungkol sa akin? Diyan sa mga kapitbahay natin. Wala naman. Nagtataka lang sila kung bakit bigla ka raw na hindi na bumalik ng Maynila. At oo nga pala, yung isang kababata mo, na noon pa naiinggit sa'yo nung high school ka, naku, tuwang-tuwa raw na hindi ka na nag-aaral. Ang sabi pa babagsak ka na rin lang daw sa pananahi ng baby dress. Alam mo, Lola, mahirap talagang mangarap pag mahirap, no? Marami kang pagdadaanan bago mo maabot ang gusto mong maabot. Talagang ganoon. Katulad ko po. Ginawa ko na po ang lahat sa Maynila. Ginawa ko na ang alam kong paraan. Mula nang makulong sa China si Inay. Pero, ayun, wala rin nangyari. Ivy, kung may maitutulong sana ako sa'yo, tutulungan kita. Pero nakita mo naman ang buhay ko. Ang buhay natin dito. Naiintindihan ko naman po yun eh. Ayan, kumikiriring na naman yung cellphone mo. Noon pa yung kiriring ng kiriring Bakit ba ayaw mong sagutin, ha? Ay, huwag niyo pong gagalawin yan, La. Hayaan niyo lang siya. Magsasawa din po yan. Bakit? May pinagtataguan ka ba sa Maynila? Wala po. Wala po akong pinagtataguan sa Maynila. Mr. Romantico, gustong-gusto ko pa po sana na bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nasabi ko sa aking sarili na iiwasan ko na lang si Conrad. Ngunit ano naman po ang mukhang ihaharap ko kay Ricky? Kaya naging pinal na po ang aking desisyon na pumirmi na lamang sa aming probinsya at tanggaping hindi talaga nakalaan sa akin ang magkaroon po ng college diploma. Kakalungkot na hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral. Marami akong namimiss sa Maynila. Lalo na si Ricky. Na ipinangako ko sa sarili ko na siya lang ang lalaking minsan ko lang iibigin. Lalo ka pa yatang na-inspire sa pag-aaral mula nang biglang nawala si Ivy. Kanina, halos pa-perfect mo yung exam natin. Pag hindi ako makatulog, dinadaan ko sa pagkabasa ng lesson natin. Ang mga frop natin, lalong bilib na bilib sa'yo. Hindi sila ang gusto kong ma-impress, Tol. Ha? Sino? Ang daddy ko. Ayoko ma-disappoint siya sa akin. Alam ko mahirap mapantayan yung na-achieve ni Daddy. Kasi cum laude siya at graduate sa school na ito. Tapos nag-top 7 pa sa board exam. Candidate ka rin naman para maging cum laude, di ba? Candidate pa lang, Tol. At gusto kong makuha yung honor na yun. Tapos, mabigat na challenge yung mag-top sa board exam. Hindi ako naghahangad na mag-top. Sa akin, makapasa lang, okay na. Pero yung girlfriend mo, nakakapagtaka talaga. Bigla na lang nawala. Basta ganun na lang. Parang bulang pumutok at nag-evaporate sa hangin. Huwag natin pag-usapan yun, Tol. Ay, bigla siya nawala kasi ayaw niya sa akin. Mahal ko siya pero realistic akong tao, Tol. Pag ayaw sa akin, bakit ko nang pipilit sarili ko? Tama yan. Kahit wala siya, tuloy ang buhay. Sabi nga ng daddy ko, maraming babae, mas higit pa sa nawala.
hindi raw kukunin sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi niya bibigyan ng mas magandang kapalit. Mr. Romantico, sa buhay ko wala na magiging kapalit si Ricky. Dahil siya lang po ang natatanging lalaking ipinangako ko sa aking sarili. Napakamamahalin ko habang buhay. Kaya lamang kailangan ng lumayo po ako dahil nagsisimula na akong singilin ng mga kasinungalingan ko. Lumipas po ang mga buwan. Nagdaan ang Pasko at Bagong Taon. Pati na po ang araw ng mga puso kung saan ay nagbalik sa isip ko ang matatamis na sandaling pinagsamahan namin ni Ricky noong ako'y nasa Maynila pa. At ang 2 pang sumunod na buwan ay panahon na ng graduation. Kung kailan graduation ko, tsaka naman may conference si Daddy sa Tagaytay. May surprise pa naman ako sa kanya. Isabel, cum laude po ako. Naku, mabuti. Pero hindi naman nakakalimutan ng daddy mo na graduation mo ngayong araw na ito. Sabi nga niya sa akin, abay maaga raw siyang uuwi. Hindi raw po pwedeng hindi siya dadalo sa pagtatapos mo. Sana nga po makahabol siya. Naku, huwag kang mag-alala. Check na makakahabol ang daddy mo. Abay, kilala ko yun eh. Laging una sa daddy mo ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Malas talaga. Ang haba ng lecture ng sinundat kong resource speaker. Dapat pala akong naunang pinagsalita. Late na ako sa graduation ni Ricky. Kailangan makahabol ako. Hindi pwedeng hindi ako umabot sa graduation ng anak ko. Pipresan ko pa. Makarating lang ako sa Coastal Road, okay na. Malapit na yun sa PICC. Ang bagal naman ng trailer truck na ito. O overtake ako. Ha? May truck! Hindi ako makakaiwas! Ha? Ha? Patapos na yung graduation. Hindi na makakaabot si Daddy. Ang lungkot naman ng graduation ko. Lungkot naman na ito. Hello? Opo. Ito nga po ang address ni Conrado Abulencia. Ay, opo. Matagal na nga po akong katulong din eh. Bakit po ba? Ano ha? Lako, wag po kayo magbiro ng ganyan, sir. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Sabihin niyo nagbibiro lang kayo. Graduation ho ngayon ng anak niya. Oh, Diyos ko. Napakapangit na marigalo nito sa pagtatapos ng alaga ko. Mr. Romantico,
Napanood ko po sa telebisyon ang balita tungkol sa aksidenteng ikinamatay daw po ni Conrado Abulancia. May gumapang na kilabot sa buong katawan ko sapagkat nakapanghihinayang po na maagang matutuldukan ng trahedya ang matagumpay na karir ng ama ni Ricky. Ivy, bakit nakabihis ka? At meron ka pang sapat na bag. Yung balita sa TV na napanood natin kagabi, Lola. Kilala ko po yung lalaking sinasabi sa balita. Yung namatay? Opo. Kaibigan ko rin po yung anak nun, kaya kailangang makita man lang po ako sa lamay. Makita man lang po na nakiramay ako. Magtatagal ka ba roon? At saka saan ka makikitulog? Sanay naman po ako sa Maynila, La. Maraming economy hotel doon. Ako na po ang bahala. O siya, sige. Mag-iingat ka. Ricky, narito ang buong tropa. Pati ang iba nating mga kaklase. Ayun sila, oh. Tol, sabihin mo sa kanila salamat sa kanilang lahat. Napakasakit, Tol, na mangyaring ito sa daddy ko. JR, nagmamadali si daddy. Kaya na-aksidente siya. Gusto kasi niya makahabol sa graduation natin. Hanggang sa huli, naging napakabait na ama ng daddy mo. Alam mo ba ang nakita ng mga investigador sa dashboard ng kotse niya, Tol? 2 ticket ng aeroplano papuntang Singapore. Sabi ni Nanay Isabel, surprise daw sana sa akin ni Daddy yun. Tol, isang linggo raw sana kami magbabakasyon sa Singapore eh. Magbabanding kami mag-ama. Pero Tol, wala na siya, Tol. Wala na si Daddy, JR. Alam ko, wala nga kasing sakit yan. Pero isipin na lang natin na nasa tahimik ng kalagayan si Tito Conrad. Isipin na lang natin na pinagpahinga na siya ng Diyos. Kasi natapos na ang misyon niya dito sa mundo. Yan na rin ang nilalagay ko sa isip ko, Tol. Sana asan man si Daddy ngayon, sana napasaya ko pa rin siya dahil naging cum laude ako katulad niya. At sana Tol, maging top din ako sa board exam tulad ni Daddy. Mabuti na lang mabait yung driver ng taxi na sakyan ko. Hindi ako inikot-ikot. Dinala agad ako dito sa funeral chapel na to. Ayun. Sa chapel na yun, nakikita ko na ang pinalaking litrato ni Conrad sa tarpaulin. Mabuti, kakaunti pa lang ang mga tao. Maaga pa kasi. Ayun ang ataol niya. Lalapitan ko. Heto na. Narito na ako sa tabi ng ataol. Conrad, parang natutulog ka lang sa pagkakahimlay mo. Pero, sayang. Napakasayang dahil ang aga mong nawala. Rest in peace, Conrad. Hindi ko lang natiis na di makita ang bangkay mo. Dahil napakabait mo sa akin, Conrad. Mawalang galang na iya. Po? Ay, kakilala ka ba ng pamilya? O kaopisina ka ng amo ko? Siya nga pala, ako si Isabel, yaya at katulong sa bahay nila. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako po si Ivy po. Ikaw!
kasintahan ng alaga ko, ni Ricky. Sige po, magpapaalam na po ako, Nanay Isabel. Hindi na po ako magtatagal. Sandali lamang, Iha. Mamaya ng konti, babalik na rin sa chapel si Ricky. Hintayin mo na, ha? Alam ko, matutuwa yung alaga ko pag nakita ka niya. Hindi na po. Ha? Kailangan ko na pong umalis. Ikamusta niyo na lang po ako kay Ricky. Sige po. Ay, sandali. Ano ba yun? Biglang lumitaw, pero mabilis ding umalis. Ano nga kaya ang naging problema nila ng alaga kong si Ricky? Mr. Romantico, dumalaw po ako sa burol ng ama ni Ricky. Subalit hindi po ako nagtagal. Kaya hindi rin kami nagkita ng aking boyfriend. Umuwi po agad ako sa aming probinsya. Aba, Ivy, nagtataka naman ako sa iyo. Nung mapanood mo na ang balita tungkol sa aksidenteng yon, umiyak ka. Ngayon, pagbalik mo galing sa Manila, ayak ka pa rin ng iyak. Ay, sino ba talaga ang namatay na iyon? Lola, yun pong namatay sa aksidente. Daddy po siya ng naging boyfriend ko sa Maynila. Daddy lang pala ng naging nobby mo, bakit ganyan na lamang ang pag-iyak mo? Naging mabait din po kasi sa akin si Daddy Conrad. Marami rin po siyang naitulong sa akin noon. Masyado ka namang emosyonal. Tigilan mo na yan. Lola, hindi lang naman ho yung kamatayan ng daddy ng boyfriend ko ang iniiyakan ko eh. Ano ba ang iniiyakan mo? Iniiyakan ko rin po yung relasyon namin ng boyfriend ko. Kasi kasabay po ng libing ni Conrad. Kailangan ko na rin pong ilibing ang pag-ibig ko sa boyfriend ko. Nakaugalian ko ng mamasyal dito ng nag-iisa. Masakit. Pero kakayanin ko ang lahat. Dahil inaakala ko ito ang nararapat. Dito sa probinsya, at least matatahimik ang buhay ko. Dahil malayo ako sa taong nagawan ko ng kasalanan. Ivy? Ha? Ricky? Buti nagkita tayo. Anong ginagawa mo dito sa probinsya? Bakit nasundan mo ko? Kinuha ko sa school yung address mo dito sa probinsya. Matagal na kitang gusto makausap, Ivy. Lumayo na ako sa'yo, kaya please lang. Kalimutan mo na ako. Mahal kita, Ivy. Unfair para sa akin na basta ka nalang lalayo nang walang sapat na dahilan. Kasundo tayong magmahalan, pero ano tong ginawa mo sa akin, Ivy? Pinahihirapan mo ako. Hindi mo na ako dapat sinundan dito sa Batangas. Wala nang dahilan para maging tayo. Sinundan kita dito para ipagpatuloy natin yung ating pag-iibigan, Ivy. Hindi ako ang karapat-dapat sa'yo, Ricky. Masama ako, marumi akong babae. Wala kang alam sa mga naging kasalanan ko, kaya please, 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 forget me, Ricky. Umanap ka na lang ng ibang babaeng malinis at may pagmamalaki mo. Ivy, ikaw ang babaeng mahal ko. Kung yung babae pinangako ko sa aking sarili, ihaharap ko sa altar. Ikaw, Ivy. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Umalis ka na. Bumalik ka na sa Maynila. Kalimutan mo na ako. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yun.
Dahil ang susundin ko yung dinidikta ng puso ko, Ivy, ikaw ang minamahal nito. Kahit anong gawin ko, hindi yun magbabago, Ivy! Ricky, ako! Ako ang babaeng nakarelasyon ng daddy mo! Ako ang babaeng kinalolokohan niya! Nagkaila ako sa'yo! Itinago ako ang katotohanan yun! Masama ako! Sinungaling ako! Patawarin mo ako! Patawad! Kaya please lang, Ricky! Umalis ka na! Kalimutan mo na ako! Huwag kang magpakabaliw sa isang katulad ko! Mahal kita! Ivy, mahal kita sa kabila ng lahat ng sinabi mo. Mahal kita, mahal na mahal kita. At tanda ko patunayan sa'yo yun. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Alam ko. Ivy, alam ko. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Dad. Matagal ko nang alam, Ivy. Isa na sundan ko kayo. Pero talaga alam ko, gusto lang maging masaya ni Dad. Hindi ko sinabi sa inyong dalawa. Hinayaan ko manatiling lihim na alam ko yung relasyon ninyo. Akala ko nung una pwede kitang kamuhian. Akala ko kaya kong gawin yun. Pero Ivy, kumukontra yung puso ko. Ayoko itong bahirapan, Ivy. Gusto ko magpakatotoo. Mahal kita, mahal kita. Wala akong pakialam kung anong nakaraan yun ni Dad. Wala akong pakialam. Alam ko ginawa mo yun dahil gusto mong makapag-aral. Ivy, nangako ka sa akin. Nangako ka minsan mo lang kong iibigin. At ang minsang iyon, habang panahon nating aalagaan. Habang panahon para makabuo tayo ng isang masayang pamilya, Ivy. Ivy, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal din kita, Ricky. Mr. Romantico, nagkabalikan po kami ni Ricky. Nagkasundong pakasal. Ang anak ng lalaking minsan kong nakarelasyon ay walang iba po kung hindi ang lalaking nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Sa ngayon ay may 2 anak na po kami at masayang nagsasama. Lubos na nagpapasalamat